Hello din po kay Spokes, Harry Roque, at sa lahat po ng mga invited vloggers and speakers for tonight. Unfortunately po, kaming mga nagpapahayag ng aming criticisms sa ating pamahalaan ay ginigipit. I'm just fortunate na nandito ako abroad. Ano? Hindi ko rin naman po alam, Ma'am Ana, Ate Maharlika, kung naka-receive na ako ng invitation. Kasi so far, ang neighbor ko dyan sa Pilipinas ay hindi pa naman nagsisend sa akin ng message kung may na-receive na silang letter. Kasi ang alam ko, pinapadala nila through LBC at ang naririnig ko po, mali-mali naman ang mga pangalan ng mga iniimbitahan nila basta makapangumbida lang. Hindi nila alam yung legal name ng mga vloggers, hindi ba? And hindi rin accurate minsan po ang mga ang address na pinapadala nila. Alam niyo, hindi ko alam kung coincidence lang ba kasi may mga katulad na nangyari kay Miss Maharlika, pinadalhan siya ng subpoena or warrant of arrest or kung anumang papers na pinadala sa kanya, pero sa maling address kasi si Miss Maharlika ay hindi naman taga Pasig at dyan nga po US citizen na. Ngayon po kasi ang pagkakarinig ko, yung mga vloggers katulad ni Agent Morales, actually hindi naman vlogger si Agent Morales pero syempre kilalang personalidad sa Pilipinas na kasama ko po na nakikibaka or sumusuong sa panganib sa EDSA, di ba? Pero pinadalhan din siya. Siyempre, kritiko din ng gobyerno at matyagang pumupunta sa EDSA every Friday. Bilang panata po yan eh. Yan po yung aming version ng Jericho Walk, hindi ba? Parang ang ginawa ng ating mga ng mga nauna sa atin. Yung umikot nga po at nagkandak ng kanilang Jericho March, di ba? Sinabi lang sa kanila ng nasa itaas na umikot lang ng 7 beses sa isang araw doon sa walled city and then yun nga po ang daming nagdududa but eventually bumagsak ang inikutan ng Jericho March na yon. Kami po sa EDSA every Friday nandyan bumabalik nagtsatsaga, pinapaalam sa ating mga kababayan na yan na lang ang aming inaasahan no na parang last resort na natin yan kasi hindi naman po nagbabago ang mga abusado sa Pilipinas, ang mga magnanakaw, ang mga mapang-api, yan nga po, matter of fact, iimbitahan ang mga vloggers. Hindi na po yata sila at wala na silang balak magbago, kaya po kami pabalik-balik dyan sa EDSA. Nakarating din po sa amin, Ate Maharlika, Ma'am Ana, at sa lahat ng mga kasama natin dito, na tina-target din po ang mga vloggers na nagtatsaga sa EDSA, kaya po rin kadamay dyan si Agent Morales, kahit hindi naman talaga siya vlogger, hindi ba? Dahil nga po gusto nilang pigilin ang muling pagtitipon ng taong bayan sa EDSA kasi historical po yan. Siyempre, dalawang mga abusadong leader na ang 'di ba? Ang nagamot ng EDSA People Power Revolution kaya kami pabalik-balik diyan. At kailangan na po natin na kumilos, magtipon-tipon, ilabas, lumabas, hindi ba? Ilabas ang ating mga hinanaig, lumabas sa kalsadahan kasi po parang nawawalan na kami ng pag-asa. Ano pa po kung ang mga vloggers ay iimbitahan nila diyan at baka mamaya ma-cite in contempt ang mga vloggers. Narinig ko rin po nga pala na yan talaga yung plan nila. Alalahanin nyo, campaign period na po ngayong February. So kung mako-contempt or makukulong nila yung mga vloggers na 'di ba na maaaring tumulong sa mga inaasahan nating mga public servants ngayong paparating na election ay hindi matutulungan ng mga vloggers para ikampanya at suportahan kapag ang mga vloggers po ay sama-sama ng ikukulong. Ang pagkakarinig ko po parang nasa 40 ang kanilang inimbitahan. So hindi nga po malayo mangyari, nakasama ako dyan. Luckily wala ako sa Pilipinas, no? And yun nga po, hindi naman nila ako mapipilit na umuwi para umattend lang. Ang mahal-mahal kaya ng pamasahe. But yun nga po, dapat po ang mga tao ay lumabas na, magkaisa na, magsama-sama na, sumigaw na na tama na ito. Iyo po ang may kakayahang mamuno sa Pilipinas kung hindi kaya nung nambudol sa atin. Princess Maui, mayroon kang nasabi sa nung isang araw na yung may na-receive na information si Agent Morales about dun sa possible contempt, mayroon ba? Yes po, ito po ba yung patungkol sa ang bala kasi kay Agent Morales ay ikulong siya hindi sa kulungan sa House of Representatives kundi sa City Jail po yata.
Yan daw po, according din kay Agent Morales na pala, balikan ko yun ha, yung sulat kasi or yung invitation para umaten si Agent Morales ay pinadala sa address ni Pastor Kiboloy. So ibig sabihin hindi rin nila talaga alam ang whereabouts ng mga vloggers at na kanilang mga iimbitahan. Pero yun nga po, ang balak daw po yata ay i-contempt or ikulong si Agent Morales sa city jail. And sa tingin ko magiging mahirap po ang sitwasyon niya dyan. Isa siya sa mga willing sumugod or sumama or magsalita para sa pagtatanggol din sa mga vloggers na hindi tayo mga pogo vloggers or hindi tayo narco vloggers or hindi tayo finance. Yun po ba yun, Ma'am Ana, yung tinatanong nyo, yung patungkol sa balak siyang ikulong Yes, sa yes. CTJ Oo if na. ever na pumunta siya? Narinig ko na Yan po ang sabi information. sa akin ni Agent Morales. Oo. Maraming salamat. May pahuling ano ka ba? May mensahe ka ba sa mga membro ng Quadcom? Anong mensahe mo sa kanila at sa kapwa mo vloggers na nakita namin yung 40 na listahan. I think nandun 40 nga raw po, napakarami nga 40, naman ang kanilang oo, iimbitahan. nalagay sa Inquirer at sa iba pang mga media. Tsaka may mga mali nga talaga sila doon. Kasi may mga pangalan hindi nagtutugma doon sa mga tinatawag nilang handler na name doon sa social media. Medyo mali-mali yung karamihan. Opo, mensahe ko lang Ma'am Ana sa mga mambabatas natin Ano pang batas baga ang inyong gagawin para kayo ay maprotektahan? Parang mali naman 'yon. Ayaw niyo yatang mabatikos kayo or makriticize kayo ng taong bayan at ng mga ordinaryong Pilipino. Karapatan ng bawat isa ang magsalita, ginagarantiya yan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Mukhang kailangan na nating repasuhin at mukhang kailangan nating baguhin ang sistema niyan. Ang sistema sa Pilipinas kasi parang self-serving ito eh. Kayo, gusto nyong huwag kayong mabatikos ay pinapasweldohan kayo ng taong bayan. Mga vloggers lang ang naglalakas loob na magsalita ngayon. Ang mainstream media kasi nakakapagtaka. Parang kasabwat na nila or mabait na sa kanila. Anong nangyari? Diyan naman po ako humahanga sa mga vloggers na kasama natin, maliit man or malaki. Mukhang hindi kayang silawin ng kinang ng salapi, hindi ba? Patuloy na nagsasalita para sa taong bayan. Kaya mabuhay po ang mga vloggers, particularly ang mga DDS vloggers na ginigipit ngayon. Laban lang tayo mga kapatid, maghintay lang tayo kaisa natin ng may kapal. Oh my God! Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Birthday na birthday ko pa naman. Ako ay naawa po sa mga kasamahan natin dyan. Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Yes, nakakaawa rin kasi ang dinaranas hindi lang namin mga vloggers, kundi ng mga Pilipino sa ngayon. Ang hirap ng buhay, nakikita ko po ang lahat ng kahirapan at nare-realize ko kapag ako'y lumalabas ng bansa, ibang-iba po ang mga pinupuntahan kong ang hirap ng buhay na mga lugar, napaka-maunlad nila, napakatahimik, hindi abusado ang kanilang mga leaders, hindi kurakot. Kaya napupunta sa taong bayan ang dapat na mapunta sa lahat, hindi ba infrastructure, transportation, benefits, ganyan. Samantalang dyan sa atin ninanakaw. Ano ang dapat nating gawin? Nasaan ang mga taong kaalyado ni Pangulong Duterte noon? Bakit hindi kayo lumalabas at hindi nyo tinutulungan ng mga vloggers? Mangilan-ngilan lang po talaga, mabibilang lang sa aming mga kamay ang kaalyado ni Pangulong Duterte dati na nakinabang sa kanya pero ngayon ay hindi na namin kayo mahagilap. Ginigipit na po ang lahat, hindi lang ang mga vloggers. Kaya dapat po siguro tayo yung magkaisa na nasaan ang pagkakaisa natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Princess Maui. Ingat ka dyan at happy birthday. Enjoy the party kasi you deserve it. Happy birthday, Maui. Maraming salamat. Enjoy. Have fun, Singapore. Sis Maharlika, nandito yung tinatawag nilang political witch. Yeah, tatawagin ko siya. Yes, sis. Oo, nandito sis. Political witch? Ako yun. Hindi, may isa pa daw. Ano ba yan? Namalikat kayo. Ano ko na, Mr. Joe. Yun. Yung pinagbintangan. Nandito si Joe. Pinagbintangan, nandito siya. Okay. Pag open mo yung yan, para maipin kita, and let me know Mr. kung, Joseph. ayan. Okay. Hi, Joe Smith. Yan, Kagaling ko lang from the mall. kita, and Ikaw ba si political witch boy? tama ba yan? Kasi nandun ka sa 40, nasa Yeah, nakita kaya ko nga sa eh. parang sabi ko, hindi ata ito nagtutugma. Tama ba?
Yes, kasi pag ako nagsusulat naman ng mga, kung may opinion ako, I use my own name. Hindi ko ugali gumawa ng alias. And even before pa, yung critics pa ako nila Pinoy, nila and other personalities, I never use any alias. May mga gumawa lang ng they tag me as political witch boy. And syempre hindi ako makalaban that time because inuusig ako ng social media. So I just kept quiet. And maybe they presume until now I am political witch boy. At saka hindi ko personality. I use my own name, my full name to criticize the government. And wala akong ginagamit na ibang name. Pero I'm surprised na nalagay yung pangalan ko. Pero flattered. Na-flattered kasi kasama ko sa 40 na vloggers na matatapang. Though hindi man ako vlogger talaga. Actually, sa 40 parang ako lang yata hindi vlogger talaga eh. Kasama ko sa 40 na vloggers na matatapang. Though hindi man ako vlogger talaga. Actually, sa 40 parang ako lang yata hindi vlogger talaga eh. Kasama ko sa 40 Sis, nag-echo sa'yo, sis. Okay. Oo, nag-echo siya. Oo, nag-echo. Kasi baka dalawa yung gadget na gamit niya. Yung isa kailangan i-mute. Yeah. But anyway, Joe, ano masasabi mo? Nasali ka dun sa 40 at na-shock din ako nung nakita ko yung pangalan mo. Sabi ko, oh my God, parang Actually, kilala ko to pero hindi nagtutugma. Sabi ko, parang hindi naman itong si political witch boy. So anong yeah. nararamdaman At saka kasi, nararamdaman ko, mo syempre sa medyo, Quadcom na hearing na to? Ano ba talaga ang tingin mo dito? syempre selective sila sa mga ini-invite nila. Wala yung equal protection clause. Iba na sa Article 3, Section 1 naman yan. The equal protection clause ng batas. Dapat lahat ng vloggers i-invite. And they need to research yung mga personality. Wag sila mag-declare lang na ito si ganito, si ganyan. So they have the access naman eh. Even the Presidential Communication Office are my friends in Instagram. They know kung saan ako lagi. Pumunta ako ng Vietnam 15 days with my family. May time ba ako magpo-post sa political? Nasa China ako, na walang social media. Napaka-limited ng VPN ko dun. Even si Political Witch Boy, napaka-live na live. So doon pa lang, dapat nag-investigate sila. And majority of them are my friends in social media. Both Facebook and Instagram. Even my private Instagram, friend ko sila. So they know kung nasaan ako. So why is it, what do you think? Bakit sinali ka? Or nagkamali lang ba? Or talagang, do you think it's intentional? Hindi ko pinapresume na intentional siya. Maybe kasi wala man ako dun sa sa body na nag-create ng name. Maybe first it can be lapse of judgment, maybe nagkamali sila, or maybe someone is orchestrating the names. Mayroon dyan tao behind na they are targeting people who can be threatened, who can be a threat to their government sooner. So, pero maybe they think I am threat or I know something about the government. Pero, di ba I have chosen nga, Miss Anna and Maharlika, I have chosen to go outside the Philippines after BBM sworn as president. 12 days after nga mag-sworn, umalis ako ng Philippines because I chose to stay sa outside the Philippines for work. That's my choice eh. Because I have experienced something in the Philippines na ayaw ko nang sabihin in social media. Dapat nga maging thankful sila that I don't tell what I know. Ang pinili ko, tumahimik na lang. Pero ang ginagawa ngayon yata ng Congress, they are forcing me to be their enemy. Pero hindi man ako nagsasalita. And whatever I post sa aking social media, ay sinishare ko and I directly criticize objectively the government. Hindi mo ako nagna-personal sa kanila because even though I am not happy with this government, I still keep yung relationship namin dati ni First Lady. Hindi ko siya tinitira directly. I criticize the policy of the government. Pero actually, if you're going to see my Facebook, hindi mo na ako talaga sobrang active because busy nga ako sa work dito. So, ibig sabihin, parang sinasali ka nila
sinasali ka nila pero wala ka namang ginagawa just because probably of your former association with the First Lady. Something to that Hindi, effect. kasi may mga factors yan eh. Maybe former association. Number two, someone created this idea na ako siya. Kasi may mga tao kasi na hindi natin natulungan makapasok sa government dati. Because when I was still in the Philippines, may mga lumalapit na gusto magpa-appoint sa government, and then wala akong alam sa ganyan. Kasi wala mo ako sa birokrasya sa politika. So, maybe they created an idea na ako si political witch boy, and they bombarded the social media as I am the political witch boy. Ang mali lang doon, why they can investigate, and meron naman silang mga research team dyan, di ba? Oh, tama ka. So, isa pa yan eh. Marami ding mali-mali ata doon sa pangalan na nasa Mm-mm. listahan. Hindi siya well-researched. Kung marunong sila Mm-mm. mag-research at saka hindi rin, parang ano lang, parang mabilisan na sinulat. Tapos ito yung ating Yeah. papatawag. Parang ganun ang dating sa akin. They have to write my name lang. Wala yung because I'm not political witch boy. Si Maharlika yata yung political witch boy. So, dapat Joe Smith Medina. Yun, katanggap-tanggap pa yun. Pero yung other name, yung tag sa akin, hindi. Kasi hindi ko naman opinion yung naisulat doon. Though, Miss Anna, I have to admit that I am dissatisfied with the government that I have supported. I know na you supported. I know that very well. On the And, other and, um, and hindi ako satisfied, pero hindi ako gumagamit ng ibang alias. I just use my own Facebook So ever since. ano yung steps forward, moving forward mo since sinali ka? Did you receive any invitation in terms of letter or hindi? Wala Nasa naman. ako lang, nilabas lang nila sa Inquirer yan. It's even Nilabas nila siguro sa Inquirer. on your side, it's libelous din, di ba? Katulad na rin sa iba. Kasi, di ba? Yes. O kasi Mm-mm. ako kanina nakinig ka kay Attorney Trixie, ang sinasabi nga niya, parang ang konteksto niyan is parang nire-refer kayo, well, lahat ng nakalista na narco and pogo vloggers na very derogatory for anyone na ma-attach dyan sa ganyang klaseng reference points. 'Di ba? Yeah. Libelous yan actually. Saka baka hindi ako magulat, Prof. Ana, baka sabi yung mga 40 na yan ay pro-China vlogger din in the future. Sure yan. Sure yan. Mayroon dyan. Marami yan na. Ganyan mga moves sila eh. Nakakaloko. Oo, kasi di ba yung ginagawa nila, no? Pro-China, pro-Pogo. Ganun ano nila, di ba? Narrative nila. Especially, Prof. Ana, nasa China ako last, 2 weeks ago, di ba? Yun ang isipin, babalik na naman ako for something lang naman. Ang tanong ko, So maraming factor, sige. Prof. Ana. Maraming factor yung name list na yan. Halo-halo yan. Merong target talaga, merong threat sa kanila, nilagay lang nila para matakot, di na lang magsalita. And I think sa'yo is more about a chilling effect on your side, I think. Yeah, actually, one of our common friends has sent me a message. Ang sabi niya, pupunta si Tut dyan sa kung nasaan ako ngayon, and ipapadampot ka. And naka-screenshot yung mga evidence na yan for future. Alam ko si Tut. Yes. I think alam ko si Tut. Pupunta daw sila dito para papandampot ako. Ako naman, hindi ko na lang sinagot. Pero nagko-connect siya, di ba? Kasi yung pangalan ko bilang nilabas. Nananahimik naman talaga ako dito sa ibang bansa. Nagtuturo lang naman ako sa simpleng paaralan dito sa Bangkok. Pero Prof. Ana, I'm not afraid kasi though hindi naman ako si political witch boy, social media is ay isa sa mga channeling natin to address our grievances sa government. Hawak naman nila ang mga big channels ngayon. So in fact, I support the 40 na pinapatawag.
Anong message mo, Joe, sa 14 na pinapatawag, nandun yung pangalan mo, and at the same time sa committee na yan, na pinamumunuan ni Dan Fernandez? Actually, to Congressman Dan Fernandez and the body, di ba? Though hindi ako sa political witch boy, so invalid na nga yung address na yan, pero sana hindi sila maging selective sa pinapatawag nila na mga resource persons for yung fake news, 'di ba? Yung fake, yung pro-pogo, etc. Dapat ipatawag nila lahat. At saka dapat yan makagawa talaga sila ng batas na hindi nag-violate ng Constitution. Kasi nangyayari kasi nga, alam naman natin, they will call mga vloggers, one, para tumahimik. At saka ito kasi, Prof. Nakita ko rin dyan, kasi ang vloggers ay magiging susi if in 2028, Sara Duterte will run for president. If tatakbo siya, malaking bagay sa kanya ang vloggers kasi hindi naman hawak ni Inday Sara yung mainstream media. So ang gagawin nila, papahinain ngayon nila yung social media arm ni VP Inday by kasi not everyone is same as Maharlika, Attorney Trixie, or you, Prof. Ana, na pag pinatawag matapang eh. Yung mga iba pag pinatawag, nalagay lang nila, natatakot sila. Not all same personality. So feeling ko ang target din dyan is mapahina din yung isa sa mga way ni VP Inday na sa kanyang political campaign if tatakbo siyang president. Yun yung nakikita ko dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.